Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, nitong katapusan ng 2025 o kaya early o maagang bahagi ng 2026, posible nang lumabas ang panibagong warrants of arrest galing sa ICC. Mga 2 or 3 daw itong warrants of arrest. Ngayon, maraming nagsasabi, sino kaya yan? Sino kaya yan? Ako sigurado ko na dyan si Bato de la Rosa. Hindi mawawala si Bato de la Rosa dyan. Kung 2 or 3 yan na arrest warrants, sigurado hindi mawawala si Bato dyan. Pero sabi dito, ICC may issue arrest warrant versus BP Sara Trillanes. Ano yan? Kumakalat na naman yan. Kung maglalabas ng arrest warrant ang ICC kay Sara Duterte, anong mangyayari niyan? ICC na naman ang mag-aaresto kay Sara. Dapat sana dito mapanagot si Sara sa yung mga korupsyon dito. Ang pangit naman na lahat na lang halos ng mga pang-aabuso at katiwalian na nangyayari sa bansa, doon sa ibang bansa. Hindi ba natin kayang dito na yan panagutin? Kaya lang wala eh. Ayaw ng Senado. Diniklara ng unconstitutional ng Korte Suprema. Tapos ngayon mayroong MR. Hinihiling sa Senado na wag na munang magdesisyon. Talagang ipipilit, didesisyonan daw nila. Nakakalungkot na ganyan. Pero ano ba ang posibilidad na maglabas nga ng warrant of arrest kay Sara? Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ano ba ang involvement ni Sara sa ICC? Sa crimes against humanity ng kanyang ama? Ang involvement ni Sara doon, yung nangyari sa Davao. Ang kinakaharap kasi ni Duterte na kaso sa ICC, yung crimes against humanity, 2 klase yun. Ang una, nung panahong mga nangyari sa Davao, yung Davao Death Squads. Nangyari yan mga 2011, 2012, 2013, 2014. Yan yung mga member na tayo niya ng ICC. Nung panahon na yan, mayor si Duterte ng Davao, si Digong, pagkatapos ni Digong si Sara. Maraming mga napatay sa war on drugs doon, yung Davao Death Squads. So doon sa Davao, involved si Digong, involved si Bato, involved si Sara. Nung naging presidente si Digong, yan na yung tukhang, yung war on drugs sa national level na yan. Yan na yung panahon na PNP chief si Bato, presidente na si Duterte. Kaya si Duterte sa kasi Bato, involved doon sa Davao, involved sa national. Pagdating sa Davao, involved si Duterte, involved si Bato, involved si Sara. Doon na i-involve si Sara. Doon sa Davao. Ano ba ang involvement ni Sara doon? Ang involvement kasi ni Sara doon, yung war on drugs o yung mga Davao Death Squads, alam ni Sara yon, ayon sa mga testigo. Alam niya yon, nangyayari pa rin yon nung panahong mayor siya. Ang chief of police noon ng mayor si Sara, si Bato de la Rosa. May testigo ba? Oo. Kung mga testigo dyan, si Matubato at si Las Cañas. At may mga testigo dyan, may mga ebidensya dyan, object evidence, documentary evidence, testimonial evidence. Ang testimonial, yung testimonya ni Matubato at ni Las Cañas. Kaya may matibay na mga ebidensya tungkol dyan eh. So ano ang posibilidad nga na maglabas ng warrant of arrest kay Sara? Posible. Sa katunayan, mas matibay pa nga ang testigo doon sa Davao, sa nangyari sa Davao, kaysa sa national. Yung sa national kasi, yung presidente na si Duterte, wala tayong alam na whistleblower eh. Wala tayong alam na whistleblower, maliban siguro kay Garma. Hindi ko alam kung talaga nga magtitestify si Garma, si Ruyina Garma. Pero pagdating doon sa mga nangyari sa Davao, nandun na sa ICC. Pinoprotektahan na ng ICC si Bato-Bato at si Las Cañas. Kaya mayroon talagang malinaw na testigo laban kay Bato, kay Duterte, kay Digong at kay Sara. Kaya kung maglalabas ng warrant of arrest ng ICC, baka mas mauna pa itong tungkol sa nangyari sa Davao kasi doon yung may matitibay na mga testigo.
Nandun si Matubato at Las Cañas. Pagdating kasi doon sa pagka-presidente na ni Duterte, yung 2016 pataas, hindi na doon testigo si Matubato at si Las Cañas. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, posible ba na maglabas ng arrest warrant kay Sara? Posible, kasi nga may testigo si Matubato at Las Cañas. Pero si Bato sa si Duterte, sigurado na. Si Digong, ayun na, nakakulong na. Si Bato de la Rosa, sigurado. Kasi involved siya dun sa Davao, involved pa siya sa national na tukang, yung presidente na si Duterte. Ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant? Ito mga kabunyog ang sabi ni Trillanes. Ayan, ito. Ayan. More ICC arrest warrants expected. Yan ha. Up to 3 more arrest warrants related to the war on drugs of former President Rodrigo Duterte may be issued by the International Criminal Court ICC by the end of this year or early 2026, according to former Senator Antonio Trillanes IV. Yan po Philippine Star po yan na balita. So, ano na yan, malaki talaga ang posibilidad na maglabas na ng arrest warrant ng ICC, mga 2 or 3 daw. Kung maglalabas yan, sigurado na dyan si Bato ang isa dyan, kung 2 or 3 yan. Sino pa kaya yung 2 or pangatlo? Posibleng si Sara nga yan, kasi may ebidensya sa, yung Davao Death Squads kasi may mga ebidensya, may mga testigo. Pagdating dun sa national, medyo dun ang naghahanap pa ng yung mga testigo talagang matitibay. Kaya nga, di ba, sabi ni Bato de la Rosa, pumunta dito sa Pilipinas yung ICC, kinakausap yung mga PNP, yung mga na-involved noon sa drug war, sa war on drugs ni Duterte, kinakausap. Kasi kailangan din ng testigo doon. Yung kasing sa Davao Death Squads, nandun na sa ICC si Las Cañas at si Matubato eh. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magsasabi na naman dyan, hindi totoo yan. Ano na naman yan ni Trillanes? Ang problema, ay di ba noon din, kinakantyawan din si Trillanes na wala, hindi totoo yan. Tapos biglang lumabas yung arrest warrant ng ICC na aresto si Duterte. Na-vindicate ngayon. Totoo yung sinasabi ni Trillanes. Heto na naman, may bago na namang statement si Trillanes na posibleng last quarter or last yung huling bahagi end ng 2025 o kaya early 2026 lalabas ang 2 or 3 arrest warrants. Noong naglabas ng arrest warrant ang ICC kay Duterte, kay Digong, kaagad-agad nalaman ni Trillanes yun eh. Kagad-agad nalaman. Saka naalala nyo noon, si Trillanes noon ang nagsasabi, pag tinatanong, paano ba maaaresto si Duterte? Wala namang pulis ang ICC. Sabi noon ni Trillanes, hindi, hintayin nyo. Pag na-involve ang Interpol dyan, magko-cooperate ang Pilipinas sa Interpol, maaaresto yan si Duterte. O yun, tama. Ganun nga ang nangyari. Ganun nga ang nangyari. Anyway, ang nakakalungkot lang, dahil napo-frustrate nga ang mamamayang Pilipino na parang yung impeachment ni Sara ay mapapatay lang dahil sa kagagawa ng Senado or ng Korte Suprema, ang umaano ngayon, parang ang gusto na ng mga Pilipino, sige, kung hindi kaya yung panagutin dito, sana lumaglabas na ng arrest warrant ang ICC kay Sara Duterte, ng warrant of arrest. Tingnan nyo yan, Parang ang pangit. Parang ang pangit. Kasi dapat mapanagot sa Pilipinas. Ang problema, yung pananagutan na nakalagay sa konstitusyon, yung pagpapanagot, hindi pinapahalagahan ng mga senador at ng Korte Suprema. Kaya mayroon na tuloy mga nag-iisip na, ayan, mabuti na yan. Kung hindi kayang mapanagot yan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng impeachment, at least makulong na si Sara doon sa ICC. May mga ganung kaisipan eh. Pero hindi maganda di ba? Hindi maganda. Parang nagiging last resort na ng tawang ICC. Dapat dito sa atin mismo mayroong pananagutan. Lalo na't ang pinag-uusapan dito, yung kasing sa ICC, crimes against humanity, mga pagpatay yun eh.
Dito, katiwalian. Katiwalian ang pinag-uusapan dito, yung confidential funds, yung maanumalyang paggastos, irregularidad sa budget ng OBP, ng DepEd, yun. Hindi naman yun pananagutan doon sa ICC. Ang ICC tungkol yan sa crimes against humanity. Kung mapapanagot si Sara doon, kung mai-involve si Sara doon, dahil yun sa nangyaring Davao Death Squads, nung panahong mayor siya, si Sara. Ang sabi kasi ni Las Cañas, ang sabi ni Las Cañas, nang mayor si Sara Duterte, alam niya na tuloy-tuloy pa rin ang Davao Death Squads yung ginagawa namin. Pero hindi niya kami pinigil. Alam daw yan ni Sara. Nagpa-practice firing pa nga daw si Sara Duterte doon sa Laod Quarry kung saan doon doon linilibing, doon binabaon ang mga pinapatay nila ng mga Davao Death Squads. Alam daw ni Sara yun. Yun ang sabi ni Las Cañas. Yan ang involvement ni Sara dyan. Kaya lang yan kasi yung tungkol yan sa crimes against humanity. Yung mga pagpatay. Pero yung katiwalian, hindi naman yan pag-uusapan doon sa ICC. Dapat sana mapanagot si Sara dito. Kaya lang yun nga nakakalungkot na pagdating sa crimes against humanity, yung mga pagpatay ni Duterte, hindi na panagot dito sa Pilipinas. Pagdating na naman sa mga katiwalian ni Sara, na yan sana yung laman ng impeachment, hindi na naman. Kaya tuloy, may mga Pilipino, may mga kababayan natin, sabi nila, buti na yan, sa ICC na lang yan dalhin. Parang mayroon nga akong nakitang post, ganito ang pagkakasabi. Yan. Yan ang patunay na kailangan natin ng ICC. Bakit? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa Senado. Tingnan nyo ang nangyayari sa Korte Suprema. At least doon sa ICC, hindi nila madaling maganyan. Hindi nila madaling maganyan. Dito kasi sa Pilipinas, nakaka-frustrate. Nakaka-frustrate. Walang pananagutan. Ang daling lusutan ang pananagutan dito. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, sabi ni Trillanes, 2 hanggang 3 arrest warrants ang lalabas. Kung sino ba ang nandyan sa 2 or 3 na yan, hindi natin alam. Pero ako na, sigurado ko na dyan, Bato de la Rosa ang isa dyan. Bato de la Rosa yan. Kasi magdoon sa Davao na Davao Death Squads at saka doon sa tukhang war on drugs nung presidente na si Duterte, si Bato de la Rosa ang dyan, involved dyan. Si Sara kasi na involved lang doon sa Davao Death Squads, sa Davao. Kaya lang, bakit naman posible rin talagang si Sara ay ma-issuehan ng arrest warrant? Kasi may matibay na testigo doon at ebidensya doon sa Davao Death Squads. Buhay pa si Las Cañas at si Matubato, nandun sa ICC, pinoprotektahan. Hindi naman kasi sila testigo, si Matubato at si Las Cañas, doon sa national na natukhang or war on drugs. Hindi. Doon lang sila sa Davao. Pagdating sa national na tukhang, yung war on drugs, si Royena Garma yata ang testigo. Pero hindi naman dinidiin ni Royena Garma si Sara Ang nagdidiin kay Sara, sila Matubato at Las Cañas Anyway, abangan natin. Nakakalungkot. Ang sinasabi ko lang, nakakalungkot na bakit tayo umaabot sa ganito na para magkaroon ng pananagutan o mapanagot ang isang leader ng Pilipinas, ICC pa rin ba ang aasahan natin? Okay na sana, crimes against humanity, sige ICC. Pero yung korupsyon, yung katiwalian, dapat dito yan. Yun na nga ang nakakalungkot, di ba? Samantalang may malinaw namang mga mechanisms, yun ang tamang term. Alam nyo, may malinaw namang mga mekanismo sa atin para mapanagot ang mga pang-aabuso at katiwalian sa ating bayan. Yun na nga, Article 11, Accountability of Public Officers, na kapag ang pinakamatataas na officials ng bayan, ng bansa, ay nakapag-commit ng mga katiwalian at mga abuso na magpo-fall sa mga grounds sa impeachment. Presidente ka man, vice-presidente, justices man kayo ng Korte Suprema,
commissioners man kayo ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, ombudsman man kayo, yung mga matataas na officials na yan, pwede kayong mapanagot sa pamamagitan ng impeachment. Yan po ang nakalagay sa Constitution, Article 11. Ang problema ngayon, yan ang nawawala na. Yan ang nawawala. So ngayon, kasi bakit? Ay dapat sana sa halip na pangibabawin niyang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng bayan, pinatay pa ng Korte Suprema, diniklarang unconstitutional. At ngayong araw naman, papatayin naman ng Senado para talagang maging lubos na wala na yung impeachment na yan. O, paano pa ngayon ang pagpapanagot? Kaya tuloy, mayroon na nga mga nagsasabi, lalabas na daw ang arrest warrant ng ICC. Sabi ni Trillanes, ICC may issue arrest warrants versus BP Sara. Anyway, sige. Sabi ng iba, sabi ng marami nga pala, sige, kahit na doon na lang panagutin si Sara sa ICC. Dito kasi sa Pilipinas, ang hirap. Mayroon naman tayong ombudsman. Ang linagay naman na ombudsman, si Martires halimbawa, 7 taon, wala namang nagawa. Kakampi ng administrasyon. Ngayon naman, mayroon namang Senado, dinelay yung impeachment. Pagkatapos, mayroon namang Korte Suprema, diniklarang unconstitutional ang impeachment. Ngayong araw naman, papatayin na ng Senado, ay wala na. Wala na. Kaya, dito mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot na ito na nga. Sige, di bali na daw ICC na lang mag-issue ng arrest warrant kay Sara. Ang importante daw mapanagot. Parang ganun yung feeling eh. Ganun yung feeling. Kung hindi kaya ng mga korte sa Pilipinas, sige, doon na lang. Kaya lang sa totoo lang, ang involvement ni Sara doon, hindi korupsyon. Hindi korupsyon. Ang involvement ni Sara doon, yung Davao Death Squads. May ebidensya ba kay Sara? Mayroon. Kasi sila Matubato, sila Las Cañas, binabanggit si Sara. Ang tanong, bibigyan kaya ng importansya yan ng ng ICC prosecutor? Talaga bang kakasuhan ng ICC si Sara? Yan, abangan natin yan, abangan natin. Kasi pwedeng ang tingnan ng ICC naman, ng prosecutor, ipahuli na yan si Sara. Hindi naman ganun kalaki ang naging role niya sa war on drugs. Unahin na muna ito sila Bato de la Rosa, sila Albayalde. Anyway, hindi natin alam anong mga mangyayari. Pero natutuwa tayo na tulad ng sinabi ni Trillanes, may lalabas na naman na arrest warrant. Matagal na nating hinihintay. Matagal na nating inaasahan. Ito na naman ang babantayan natin diyan. Ito ang babantayan natin, mga kabunyog. Baka itong Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment, baka itong Korte Suprema na ito ay maglabas na naman ng panibagong ruling. Ito yung aabangan dito sa Senadong ito, ay sa Korte Supremang ito. Baka maglabas na naman ito ng panibagong ruling, pabor na naman sa Duterte. Saan yon? Doon sa issue ng pagka-aresto kay Duterte. Alam naman natin na mayroong nakapending na petisyon sa Korte Suprema. Ang petisyon na yon, kini-question na naman yung constitutionality, legality ng pagkaka-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Mayroon yun. I-final yan nila Attorney Vic Rodriguez, Attorney Raul Lambino, Attorney Torion. Yan, nag-file sila. Kaya actually, dalawang importanteng mga kaso, petitions, ang hawak ng kasalukuyang Korte Suprema tungkol sa mga Duterte. Ang isa, yung impeachment ni Sara. Ang isa pa, yung tungkol sa pagkaka-aresto kay Digong. Ngayon, paano kung maglabas ng desisyon na naman ng Korte Suprema, sabihin na naman ng Korte Suprema, illegal, unconstitutional, invalid ang pagkaka-aresto kay Duterte, kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pwede yun. Pag naglabas ng ganong desisyon ng Korte Suprema, ang mangyayari na naman, makakaligtas sila Bato at sila Sara. Kahit maglabas ng arrest warrant ang ICC, makakaligtas.
Paano makakaligtas? Hindi na sila pwedeng i-turn over sa ICC ng direkta. Kaya sa tingin ko, baka nitong mga susunod na buwan, i-resolve na naman ng Supreme Court yung unang petition tungkol sa pagkaka-aresto kay Duterte. Masisira na naman. Masisira na naman yan. Bakit? Kasi pag diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagkaka-aresto kay Duterte, hindi naman mapapabalik na si Duterte dito. Kahit ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung ginawa kay Duterte, illegal yon, hindi naman mapapabalik na si Duterte dito kasi hindi naman hawak ng Korte Suprema natin ang ICC. Hindi naman. Ang magiging epekto niyan, pag lumabas ang arrest warrant ni Bato, lumabas ang arrest warrant ni Sara o nila Albayalde o kung sino man, hindi na pwedeng surrender. Dadaan na sa extradition. Kung sasabihin ng Korte Suprema, ang dapat na ginawa, inaresto si Duterte, tapos dapat ikinulong sa lokal na kulungan. Tapos hihingi ng extradition galing sa Korte ng Pilipinas. Ang Korte ng Pilipinas ang mag-o-order na i-extradite siya sa ICC. Ganun daw dapat sana. Halimbawa lang, pagka ganun ang magiging desisyon ng Korte Suprema, pag lumabas yan, bago itong warrant of arrest na sinasabi ni Trillanes, makakaligtas si Bato at si Sara. Kasi hindi na sila kaagad-agad dadalhin sa ICC. Susundin na ngayon yung desisyon ng Korte Suprema. Pero, pag nagdesisyon naman yung lokal na korte, valid yung pagkaka-aresto, o sige, pwede nang i-extradite yan sa ICC, madadala pa rin sa ICC. Pero, dadaan muna sa proseso. Parang katulad ng nangyari kay Tebes, kay Arnie Tebes doon sa Timor-Leste. Kaya yan ang mangyayari diyan. Anyway, kaya itong Korte Suprema, maraming didesisyonan ng Korte Suprema. Ang una yung impeachment ni Sara, pangalawa yung pagkaka-aresto kay Duterte. Maraming didesisyonan ng Korte Suprema. Kaya lang kung ganyan ang magiging trend, kumbaga kung yan ang magiging trend ng Korte Suprema na parang pabor lagi sa Duterte, nakakalungkot. Nakakalungkot. Ang mangyayari kasi kapag lumabas ang desisyon ng korte, 'di ba pinaliwanag yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin? Ang sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, anong gagawin pag lumabas ang arrest warrant kay Bato? Halimbawa, lumabas ang arrest warrant kay Bato. Ang gagawin nila ayon kay Lucas Bersamin, gagawin pa rin nila yung ginawa kay Duterte. Aarestuhin, dadalhin ka agad sa ICC. Surrender ang gagamitin. Kasi yun ang tingin nilang tama eh. Pero kapag naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Duterte at sabihin ng Korte Suprema mali yung ginawa, dapat inaresto, dinala muna sa Korte. Tapos sa Korte, nag-request ng extradition. Pagka ganun ang ginawa, sabi ni Lucas Bersamin, yun na rin ang gagawin nila. Kasi malalagay sila sa alanganin kapag hindi sinunod yung ganung desisyon ng Korte Suprema. Kaya ito talagang Korte Supremang ito, napakalaki ng papel nito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya lang ang tanong, problema niyan kung ang trend talaga ng Korte Suprema ay panay pabor sa Duterte ang maging mga desisyon. Yan yung natin. Pag lumabas yung arrest warrant, halimbawa para kay Sara, Bato or Albayalde o kung sino man, tapos wala pang desisyon ng Korte Suprema doon sa petition sa pag-aresto kay Duterte, ang gagawin ng autoridad ay yung dati pa rin. Aarestuhin sila kaagad-agad, turn over sa ICC. Pero pag may lumabas ng desisyon ng Korte Suprema doon sa petition kay Duterte, yun na ang susundin, yun na ang i-adapt. Maganda itong sinasabi ni Trillanes, maglalabas na naman daw ng bagong set ng arrest warrants, mga 2 or 3. Baka lang, ang sigurado ko si Bato. Kasabay ba si Sara? Malamang, baka rin. O sana nga. Okay? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa.
Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.